Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Samahan niyo po akong mag-aral ng banal na kasulatan. Atin pong pakinggang mainam nang sa ganun, mga minamahal kong kapatid, tayo po ay lubos na pagpalain hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat napapanahon na po upang malaman natin ang buong katotohanan patungkol po sa tanda ng Diyos. Tatandaan po natin, mga minamahal kong kapatid, na ang tanda ng Diyos ay nasa Kanya pong kautusan. At ang tatak ng Diyos, ito po mga kapatid, ay ang 10 utos. Ayon po sa Isaiah chapter 8 verse 16, ang tatak ng Diyos ay nasa Kanyang kautusan. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, makikita po natin doon sa ika-4 na utos kung sino po ang may likha ng sanlibutan at nag-uutos na ipangilin ito. Ito po ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sa verse 20, ang sino man anyang magtuturo o hindi magtuturo ng kautusan, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya mga minamahal kong kapatid, napaka-importante po na ituro po natin sa mga tao ang kautusan ng Diyos, na kung saan nakapaloob doon po ang tanda ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos, ito po ang karakter ng Diyos na dapat pong maging karakter ng sino mang naghihintay sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Makikita po natin, mga minamahal kong kapatid at kaibigan, ang kautusan ng Diyos sa Exodo 20 verse 1 to 17. Ito po yung karakter ng ating Panginoon. At makikita po natin doon ang tanda ng Diyos sa Exodo 20 verse 8 to 11. Ito po ang ika-4 na utos. Ano po ang sabi doon? Alalahanin niyo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa kayo, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon ninyong Diyos. Sa araw na iyon ay huwag kayong gagawa ni anumang mga gawa, ni ang inyong aliping lalaki o babae, ni ang inyong mga tupa. Sa panahon pa na natin ngayon, mga kapatid, yung atin pong mga business, mga negosyo, sarado po yan, sapagkat yan po ay araw ng Panginoon at yan po ay para lamang sa atin pong Panginoon. Ang salin po ng salitang Sabat, mga kapatid, ay to rest, magpahinga, to cease, tumigil, day of rest, araw ng pamamahinga. At batid po natin sa aklat po ng Genesis chapter 2 verse 1 to 3, mga minamahal kong kapatid, ay itinatag po ng Diyos ang araw ng kapahingahan. Sapagkat makikita po natin doon na pagdating po ng 7 araw ay Kanya po itong pinagpahinga, ipinangilin, at Kanya po itong pinagpala o binanal. Mga minamahal kong kapatid, ang 7 araw. Apo, kaya ang 7 araw po, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ay kakaiba ito sa lahat ng mga araw na Kanya pong nilikha. Unang araw, mabuti. Ikalawa, ikatlo, ika-4, ika-5, ika-6, mabuti po yan. Ngunit, ang 7 araw ay sobrang buti. Bakit? Sapagkat hindi lamang po ito mabuti, kundi Kanya po itong ipinagpahinga, ipinangilin, at binanal o pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang Sabat, ito po ay ibinigay sa tao. Opo, ibinigay sa tao upang makilala ng tao ang manlilikha at makilala naman ng mga nilikha ang manlilikha o ang manlalalang. Opo, Marcos 2:27, ginawa ang Sabat para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Pansinin po ninyo, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, nang likhain po ng Diyos ang lahat ng bagay sa unang araw hanggang ika-6 na araw, nilikha po doon yung tao. Pagkatapos lumikha pa ho siya ng 7 araw. At itong 7 araw na ito ay Kanya pong pinagpala at ibinigay sa tao. Kaya yung taong Kanyang nilikha ay para po doon sa 7 araw. At alam po natin na ang unang tao noon ay walang iba kundi si Eva at si Adan. Sa makatuwid, mga minamahal kong kapatid, napakalinaw po sa sikat ng araw na umiiral na po ang Sabat o ang 7 araw noon pa man nang likhain ang sanlibutan. At sapagkat tayo po ay tao, tayo po
ay walang karapatang pumili na ibang araw na dapat po nating ipagpahinga. Wala po tayong karapatang pumili na dapat po nating ipangilin o gawing banal, sapagkat ang araw ng ikapitong araw, ang Diyos ang nagbigay para po sa tao. Ginawa po ang Sabat para sa tao. Mga minamahal kong kapatid, maliban na lamang po kung hindi po tayo tao. Kaya minsan, tumitingin po ako sa salamin. Tinitigan ko po ng maigi ang aking pagmumukha. Kung ako po ay tao. Pero mga minamahal kong kapatid, akin naman pong napagtanto. Convinced naman po ako na ako'y tao, bagamat parang hindi. Pero dahil po nakumbinsi ko naman ako po'y tao, para po ako sa Sabat. Kaya kung hindi po tayo tao, exempted po tayo sa Sabat. Mga minamahal kong kapatid, ang kahalagahan po ng Sabat, ito po ay ibinigay ng Diyos sa tao o sa kanyang bayan bilang tanda niya upang makilala niya ang kanyang anak at makilala ng kanyang anak ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal kong kapatid, Ezekiel 20 verse 12, at ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang maalaman nila na ako ang Panginoong Diyos na nagpapabanal sa kanila. Mga kapatid, kapag pumasok po tayo sa banal na araw ng Sabat, pababanalin po tayo ng araw na iyon, sapagkat ang marinig po natin doon ay totoong mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ayon po sa Marcos 2:28, ay Panginoon ng Sabat. Ang ating Panginoong Hesus, pakatandaan po natin mga minamahal kong kapatid, nang siya ay narito sa lupa, siya po ay nanghilin ng banal na araw ng Sabat na naayon sa kautusan. Mga minamahal kong kapatid, sa Lucas 4:16, at siya ay napanasaret ng araw ng Sabat na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang nakaugalian, siya ay pumapasok sa tuwing araw ng Sabat sa sinagoga upang magtindig at bumasa. Tagapagturo ang ating Panginoong Hesus. Ang paraan po ng kanyang pangingilin ay magturo. Siya po ay teacher sa oras ng Sabat o sa araw ng Sabat. Mga kapatid, kaya ibinigay po iyan ng Diyos sa tao sapagkat upang maging tanda niya. Kung kayo po ay may mga alagang hayop, halimbawa ang inyong pong kalabaw o kabayo ay nakawala, napasama sa mga kapwa nila mga hayop, paano niyo po makikilala ang inyong mga alaga kung wala kayong tanda? Ganun din po mga minamahal kong kapatid. Mayroon pong tandang ibinigay ang Diyos sa tao upang makilala niya. Ito po yung Sabat. Kaya ipinakilala din po niya nang siya po ay pumarito sa lupa. Nangilin din po siya ng Sabat. Bakit? Mga minamahal kong kapatid, ito po ay nasa kautusan. Mga minamahal kong kapatid, nakalakihan at ugali ng ating Panginoong Hesus na siya po ay pumaparoon sa tuwing araw ng Sabat sa sinagoga upang magtindig at bumasa. Ngayon, yung mga alagad po kaya ng ating Panginoong Hesus, gaya ni Pablo, ay ganun din po ba sila? Sila ba ay nangilin din ng Sabat? Opo. Sa aklat po ng mga Gawa chapter 17 verse 2, ay makikita po natin doon na itong si Pablo ay ugali din po niya ang pumasok at magturo sa araw ng Sabat. Mga minamahal kong kapatid, minsan baka tayo po ay maguluhan kung ano po yung ikapitong araw o ang Sabat. Ang Sabat po mga kapatid, ito po ay Sabado. Sapagkat sa mga katunayan, kung titingnan po natin ang kalendaryo, ang ikapitong araw po mga minamahal kong kapatid ay Sabado. Na po? Sapagkat nagsisimula ang unang bilang ng Sunday at natatapos po ito sa Saturday. Kaya ang isang linggo po, ang ikapitong araw ay Sabado. At sa wika naman po mga kapatid, sa wikang Hebreo, ang Sabado ay Shabbat. Sa Greek naman ay Sabado. At sa Latin ay Sabbatum, at sa Spanish ay Sabado. Ngayon, tingnan po natin yung mga dictionary natin. Baka po mamaya ay iba ang nakasulat doon sa ikapitong araw. Ano kaya yung ikapitong araw doon sa dictionary? Ano po kaya ang ibig sabihin? Ang sabi po sa Webster Dictionary, Saturday is the 7th day of the week. Napakalinaw din po mga minamahal kong kapatid. Maging ang Webster Dictionary ay nagsasabing ang Sabat o ang Sabado, ito po ay ang ikapitong araw. At ang ikapitong araw, mga kapatid, ayon sa Biblia ay Sabat.
Ngayon, tingnan po natin yung mga pasyong mahal. Pasyong mahal, page 5. Kung meron po kayo dyan, lalo pat yung mga matatagal na pong Katoliko, meron po kayong pasyong mahal. Basahin po ninyo sa page 5. Ang sabi po doon, ang paglalang ay nagsimula ng linggo, natapos ng ikapito, at ibinilin na talimahin na ang Sabado'y ipangilin. Pero bakit po hindi natin ito ginagawa? Gayong atin naman po itong inaawit sa tuwing aawit po tayo ng pasyong mahal. Sa Biblia naman mga kapatid, ang sabi nga, mas maganda daw yung nakalagay kaysa palapalagay. Kaya mas maigi na inyo pong tingnan yung nakalagay. Sa Lucas chapter 23 verse 54 to 56 and Lucas chapter 24 verse 1, atin pong babasahin sa ating bahay. Makikita po natin na ang araw ng paghahanda po doon, namatay si Kristo. At si Jesus po ay nasa libingan ng araw ng Sabat. At pagdating po ng linggo, unang araw ng isang linggo, si Kristo po ay nabuhay. Sapagkat nang dumating po ang mga sinaunang tao gaya nila Maria, pagtingin po nila wala na sa libingan si Kristo nung araw ng linggo. Sa mga katwid, mga minamahal kong kapatid, maski po sa pagkamatay, makikita po natin doon nagpahinga si Kristo araw ng Sabado. No? Makikita po natin ng Friday, yung mga tao nung una na sila Maria Magdalena ay paparoon. Pero dahil nga sa dahil nga sa lulubog ng araw, ang sabi nila ay sila'y umuwi at sila po ay nangili ng Sabat ayon sa utos. Hindi po sila tumuloy na tingnan ang libingan ni Kristo nung Friday sapagkat magsasabat na. Kaya pumunta po sila araw na po ng linggo, wala na po si Kristo. Mga kapatid, ibig sabihin ang mga tao noon nangingilin din ng araw po ng Sabat. Ang tanong, mga minamahal kong kapatid, bakit naging linggo? Yan, bakit po maraming nangili ng linggo? O, sino kaya ang bumago ng araw ng kapahingahan? Po, mga kapatid, atin pong tutuklasin ang banal na kasulatan. Ang Ama po kaya ang bumago ng araw ng kapahingahan? Tingnan po natin sa Malakias chapter 3 verse 6. Ang wika po doon, mga minamahal kong kapatid, ang Ama ay hindi nagbabago. Kayo po, tatanungin ko kayo, kung ang Diyos nyo pabago-bago, maniniwala kayo? Hindi. Hindi, di po ba? Kaya ang ating Panginoon Diyos ay Diyos na makapangyarihan, na tumutupad ng Kanya pong mga salita. Hindi po pabago-bago ang Diyos. Kaya ang sabi niya, ang Diyos ay hindi nagbabago. Malakias chapter 3 verse 6. Ngayon, hindi po niya babaguhin ang Kanyang tipan. Sa mga awit chapter 89 verse 34, ang sabi po dito, mga minamahal kong kapatid, ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Ni akin mang babaguhin ang mga bagay na lumabas sa aking labi. Tandaan po natin, mga minamahal kong kapatid, naalala niyo ba sa bundok ng Sinai, nang isulat ng daliri ng ating Panginoon ang 10 utos sa 2 tapyas na bato, nakasulat po doon, at kasama po doon ang ika-4 na utos, ang alalahanin niyo ang araw ng Sabat upang ingatang banal. Mga kapatid, isinulat po doon sa bundok ng Sinai, at habang isinusulat, lumalabas po ang tinig ng Diyos. Kaya hindi po niya babaguhin ang lumabas sa Kanyang labi. Ngayon, noted, mga minamahal kong kapatid, ang tipan po ng Diyos ay walang iba kundi ang 10 utos. At nakapaloob po doon sa ika-4 na utos ang Sabat na banal, na ipinapaalala doon po sa mga taong nakalimot na. Sapagkat siyempre, dahil sa haba ng panahon, sa matagal ng panahon na sila po naging alipin doon sa Ehipto, nakalimot sila. Kaya pinapaalala po ng Diyos na mayroong banal na araw na dapat po nating ipagpahinga, ipangilin, sapagkat iyon ang araw na iyon ay banal, walang iba kundi ang Sabat. Deuteronomy chapter 4 verse 13. At Kanyang ipinahayag sa inyo ang Kanyang tipan na Kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos, at Kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Mga kapatid, isinulat sa 2 tapyas na bato. Napakaliwanag po, mga kapatid, na ang Ama ay hindi bumago. Hindi po binago ng Ama. Kung hindi ang Ama ang bumago, mga minamahal kong kapatid,
Baka po si Kristo? Sa palagay po ninyo, si Kristo po kaya ang bumago? Sapagkat sabi ng ibang, wala na yung kautusan ng Ama. Sapagkat nang dumating si Kristo, binago na ni Kristo. Atin pong tingnan sa Mateo 5 kung ano po yung sinabi ni Kristo. Lumabas din po sa kanyang bibig ang salitang ito, kaya hindi din po ito dapat mabago. Sa Matthew chapter 5 verse 17 to 19, ang sabi po doon, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan. Ba, ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ni isang tuldok o ni isang kulit sa anumang paraan ay walang mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, may langit pa ba? May lupa pa? Tinutuntungan pa ninyo ang lupa? Kaya mga may minamahal kong kapatid, ang sabi ni Jesus, hindi niya sinira ang kautusan at ang mga propeta. Kundi bagkus mga minamahal kong kapatid, ginawa po niya itong marangal. Kanya po itong sinunod at ginawa po niya itong marangal. Basahin po ninyo sa Isaiah chapter 42. Sa Isaiah chapter 42 verse 21, kinalulugdan po ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran na dakilain ang kautusan at gawing marangal. Nakita po natin mga kapatid, masaya siya na sundin ang kautusan at kanya po itong pinaparangalan. Mga minamahal kong kapatid, nakita po natin na hindi ang Ama ang bumago. Nakita po natin na hindi din si Jesus ang bumago. Kung hindi ang Ama, kung hindi Jesus, baka po yung mga alagad. Ano po sa palagay ninyo? Pero po sa aking palagay, hindi rin po ang alagad. Bakit? Kaya nga tinawag na alagad, tagasunod. Sapagkat sila tagasunod ni Kristo, kung si Kristo ay hindi bumago, hindi niya binago ang kautusan, ay di hindi rin babaguhin ng mga alagad kasi tagasunod po sila. Okay? Sapagkat ang katungkulan po nila mga minamahal kong kapatid ng mga alagad na ito ay ipangaral at ituro kung ano po ang sinabi at itinuro sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Mateo 28, ang talata ay 19 hanggang 20, ang wika po doon, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always in the very end of the age. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, alamin natin kung sino ang bumago. Hindi naman kasi ang Ama, hindi naman si Kristo, hindi din yung mga alagad. Sino po ang bumago? Tingnan po natin yung hula. Kasi siyempre, nakasulat po sa banal na kasulatan na mayroon pong magbabago ng kautusan at ng panahon. Kung titingnan po ninyo at bubuksan po ninyo ang aklat ng Daniel 7:25, makikita po ninyo doon mga minamahal kong kapatid na ang magbabago nito ay tao. Ngayon, ano naman po yung sinabi nitong si Apostol Pablo sa Gawa chapter 20 verse 28 and 29? Ang sabi niya, talastas ninyo, no? Aking talastas, sabi niya, na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganit na lobo na hindi na magpapatawad sa kanyang kawan. Pag sinabi pong mga ganit na lobo, ito po yung mga leader na pinagkatiwalaan. Subalit, yung kautusan ng Diyos, kanila pong sinalangsang, hindi itinuro sa tao. Bakit? Sapagkat sila po ay may layunin upang sila'y makinabang, magkapera, yumaman. Kaya naman, nilirakan nila ang kautusan ng Diyos upang sila po ay makinabang. Ituro sa tao ang mali. Mga kapatid, tatandaan po natin, at ito po ay nagkaroon ng katuparan sa panahon po ni Constantine the Great. Sa panahon po ni Constantine the Great. Si Constantine the Great ay batid po natin na siya po ay isang pagano na sumasamba sa araw. At sa panahon po niya, siya po ay emperador ng Roma. Siya po ay gumawa ng batas na ipagpahinga ang araw ng linggo instead po na Sabado. Noong 321 AD, ginawa po niya at inaprubahan po ito ng buong Katolisismo sa buong mundo noong 336 AD. May mga kasulatan po sila at hindi po nila ito itinatanggi. Mga minamahal kong kapatid, at batid po natin na itong si Constantine the Great ay isang pare. At
Siyempre, nakasulat ba sa banal na kasulatan na ang sumalangsang ng kautusan ng Diyos o araw ng kapahingahan ng ating Panginoon ay mga pare? Ating tingnan. Mga kapatid, sino ang lumapastangan sa araw ng kapahingahan ng ating Panginoong Diyos na kung saan hindi nila itinuro sa mga tao ang malinis at marumi, ang banal at karaniwan at yung sabat? Hindi nila itinuro. Tingnan po natin sa Ezekiel 22 verse 26. Ano pong sabi doon? Basahin po ninyo ang inyong Biblia. Ang sabi po doon ay, at ang mga kaparian di naman na yaon ay nagsipanggawa ng pandadahas sa aking kautusan. At hindi nila itinuro sa mga tao ang pagkakaiba ng banal sa karaniwan o ang malinis at marumi. At kanilang ikinubli ang kanilang mga mata sa araw ng Sabat at ako ay nilapastangan sa gitna nila, ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, bakit hindi niyo itinuro sa mga tao ang malinis at marumi? Ang pagkakaiba ng banal sa karaniwan, gusto niyo lahat na lang pwedeng gumawa sa araw. No, hindi niyo itinuro yung totoong araw ng kapahingahan, yung Sabat, para sa Panginoon. Hindi po nila itinuro. Mga minamahal kong kapatid, ang wika po ng banal na kasulatan o ng Biblia, ang Sabat po mga minamahal kong kapatid, ito po ay mananatili magpasawalang hanggan. Hanggang sa panibagong buwan, panibagong taon, hanggang sa bagong langit at bagong lupa, mga minamahal kong kapatid, ang Sabat ay mananatili magpasawalang hanggan. Kung titingnan po ninyo ang Isaiah chapter 66 verse 22 and 23. Bakit po kaya? Sapagkat ang ating makakasama doon sa bagong langit at bagong lupa ay ang ating Panginoong Jesus, at ang ating Panginoong Jesus ay Panginoon ng Sabat. Marcos 2:28. Mga minamahal kong kapatid, ang panawagan lamang po sa atin sa araw na ito, kung nais po nating mapabilang sa mapalad na abutan ng ating Panginoon at dadalhin sa kanyang hari ang inihanda. Mga minamahal kong kapatid, ingatan po natin ang ating pananampalataya, ang kautusan ng Diyos na kung saan nandun din po ang tanda ng Diyos. Ingatan po natin at ipangilin po natin ang banal na araw ng Sabado. Kaya mapalad ang nangingilin po ng Sabado, sapagkat malapit nang dumating ang atin pong Panginoong Hesukristo. Isaiah chapter 56 verse 1 and 2. Mga kapatid, inyo pong basahin at kayo po ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. Pagpalain po kayong lahat ng mga nakinig sa oras nito. Ibahagi niyo rin po ito ng walang bayad. Maaari po ba mga kapatid na i-share po ninyo ang video ito, at kung maaari inyo pong i-subscribe, nang sa ganoon marami rin pong makapanood at marami pa ho kong video magawa, dahil po kayo po ay isa sa mga tumatangkilik ng video ito. Maraming pong salamat. Ang inyo pong lingkod, Brother Ricky Abelio Mabalay, na nagsasabing ako po ay nagmamahal sa inyo. Kaya ibinigay ko po sa inyo ang mga katotohanan ito. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tapusin po natin sa pamagitan ng panalangin. Ama, salamat po. Napakabuti po ninyo, sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipinakilala po ninyo, Panginoon, ang tunay at banal na araw sa sangkatauhan. Aming pong danging dalangin, Panginoon, puspusin kami ng pagkaunawa at karunungan at ng banal na Espiritu na siya pong tuturo sa amin sa lahat ng panahon. Tulungan kami at iligtas at ilayo kami sa lahat ng tukso at kapahamakan. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanood hanggang sa kayo dumating, sa pangalan ni Jesus. Amen.